Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya nga po kung ating uunawain, huwag mo nang unawain pa yung mga bagay na hindi mo kayang maunawaan. Ikaw ay uminom na lang ng juice. At huwag mo nang pagpuproblemahin yung hindi mo maintindihan. Hintayin mo na lang basta merong kapaliwanagan ng Diyos. Iba-iba po ang paraan ng pagharap sa krisis. Hindi po formula yan. Laging bago ang ginagawa ng Diyos. At kahapon nga doon sa FICTAP, sa Manila Hotel, at nandun ako dahil nga doon sa kaibigan kong simbahan. At nag-iisa ako sa lobby, hinihintay ko pa yung mga kasamahan kong nag-text sa akin na umattend. Sinalubong ako ng supervisor ng Manila Hotel. Brother, kilala kita sa telebisyon. At ako po ay galak na galak at tuwan-tuwa sapagkat ako'y naniniwala. Malaki man ang pananagutan, malaki man ang pagsubok, hindi ho kayang ihambing doon sa epekto sa maraming kaluluwa. Wala naman po akong hinahangad. May nag-text nga na ang pagbagsak daw ay nasa pagyayabang. Sa loob-loobin ko, paano ka bang makakapagyabang nito? Wala ka naman pera. May ministeryo, pero laging kapos. Madali po kasing humatol. Dahil hindi nila pasok ang puso't kalooban ng hahatulan nila. Dahil kapag ikaw po ay lumakad ng nakikipagniig sa Diyos, hindi ka mahahalatang walang pera, hindi ka mahahalatang may sakit ang asawa mong linalabanan kayo, sapagkat hindi ho pwedeng ma-display sa mukha ng isang naglilingkod sa Diyos ang problema. You know why? A merry heart doeth good like a medicine. A merry heart make a cheerful face. Kaya pag masaya ka sa puso, kahit na wala kang pera, hindi ka mahahalata. Bakit? Masaya ang puso mo. Dahil nga po mahal ko ang Diyos at ang ministeryo, minsan, dahil ako po kung magtuwid, harapan. Minsan, merong volunteer driver. Aba ay kung mag-drive ay parang mauubusan ng kalsada. Ako kaskasero din. At ang sabi ko sa kanya, bukas, so crusade po yun, wala akong tulog. Sabi ko, bukas ako na magdadrive. Bakit po, pastor? Basta ako at tuturuan kita kung paano magmaneho ng tama. Hanggang makarating po ako ng bahay sa Muntinlupa at yun po ay sa napakalayong lugar sa Northern Luzon. Ako po ang nag-drive. Sabi ko, Diyos ko, alisin mo po ang pagod at antok. Inalis ng Diyos. Naawa yung isang pastor na kasama ko. Dahil sila tulog na lahat, ako na lang ang gising. At nung magkakarga ako ng gas, sabi ng pastor, Pastor, ako na po ang magdadrive. Sabi ko itabi mo po. Kanina pa tayo ako nakatabit, nagkakarga na tayo ng gasolina. Mas antok kaysa akin yung pastor. Sabi ko, matulog ka na lang. Kaya alam mo, sa ministeryo po, pag ang tao, ito po, babala. If you don't love what you are doing, you will never learn to love what you are doing. First, love what you are doing. So una, iniibig ko ang Diyos. Pangalawa, iniibig ko ang asawa ko. At pangatlo, iniibig ko ang kasama na po ang mga anak ko ron. Pangatlo, iniibig ko ang ministeryo. So pag iniibig mo yan, hindi ka mapapagod. Sabihin mo sa iyong tabi, kung iniibig mo ang Diyos, wala kang pagod. Kung iniibig mo ang ministeryo, lalong wala kang pagod. At kung iniibig mo ang asawa mo, hindi ka mapapagod. Makapagluluto ka pa rin ng masarap. Amen? Kaya ini-enjoy namin yung panahon nung pagsubok na yon dahil ako ang nagluluto. Amen? At ang Diyos po.
Hindi ko makakalimutan ang paggawa sa bahay sapagkat yun lamang ang magpapaalaala na ako ay tao pa rin. Amen? Oh, purihin po ang Diyos. Ngayon, ang aking panalangin, wala na ang pananalita. Mas madalas na ay nakataas na lamang ang aking mga bisig. Nakikinig. Sapagkat alam ko na alam na ng Diyos ang lahat. Sa dami po ng kaluluwang hindi pa kilala ang Panginoong Hesus. Alam nyo, si Jesus ay inusig dahil ang kahalubilo niya ay mga prostitute, mga lasenggo, mga taong liko ang buhay. Si Jesus ay inusig dahil siya ay galing sa Islam area ng Nazareth. Ngunit kung alam mo ang salita ng Diyos, hahatulan din ako dahil kahalubilo ko ang iba't ibang uri ng tao na iba't iba ang refute. Ano po? Dahil tinatayon ko ang tinatayo ni Pablo sa 1 Corinthians 9. Sa 19, sunod-sunod po yun, naging lahat ng uri ng tao ako para makapagligtas ako ng kahit isang kaluluwa. Sa mga walang batas, nakihalubilo ako, pero hindi ako nagkasala. Sa mga masama ang buhay, nakihalubilo ako para kahit isa man sa kanila ay mailigtas. Kaya nga po, kapag ikaw ay totohanang sumunod sa Panginoon, sa Kanyang pag-uutos, kapag sumunod ka, laging tandaan mo, laging meron kang kritiko. Hello? Laging meron tutuligsa sa iyo. Pag wala kang ginawa, tutuligsain ka rin. At sasabihin, ikaw ay tamad. Pag ikay may ginawa, tutuligsain ka rin. Sasabihin, ikay pasikat. Hello? At pag ikay tumulong, tutuligsain ka rin at sasabihin, pakitang tao ka. So saan ka lulugar? Lumugar ka sa Panginoon. Amen. Walang hanggang kita'y pupurihin, walang hanggang kita'y sasambahin. Magpakaalam na lang tayo sa Diyos, sambahin na lang natin siya, bayaan mo na yung mga kritiko. Hello? Dahil pag pinakinggan mo sila, wala ka nang magagawa. Katulad nung mag-ama na may dalang asno, at nakasakay yung bata at pinagtawanan doon sa isang umpukan at ang sabi, walang galang na bata ito, walang paggalang sa matanda, dapat yung matanda ang nakasakay. At narinig at ang sabi, oo nga, tatay, dapat ikaw nga ang nakasakay. At sumakay yung tatay at sa isang umpukan uli, pambihirang matanda ito, walang puso sa kanyang anak. So, ang ginawa nila doon, pinintasan nung ikaw ang nakasakay. Dito, pinintasan nung ako nakasakay. Mag-angkas tayo. At doon sa ikatlong umpukan, sabi nung mga standby, walang budhing mag-ama ito, pinahihirapan yung asno. Kaya, bumaba sila at alam mo, public opinion, sabi nung 1962, hindi ko ginupit ko pa yon sa Manila Times editorial, the cheapest commodity on earth is public opinion. Huwag ka pong mabubuhay. Do not be driven by the opinion of others. Be driven by the Word of God. Kaya ang ginawa ng mag-ama, inusong nila, binuhat yung asno at dinala sa palengke. At ibinenta. Alam mo, napakasarap pong mabuhay sa panahong ito. Because this is the right time para po ang kayamanan ay ilipat sa mga maalam sa Diyos. Amen? Tandaan mo, this is the time of those who are passionate and zealous and devoted to God. Ito po yung panahong yun. Nagka-television station tayo, wala naman tayo ng 17 million pesos a month para sa uplink at downlink. Ang tanging meron tayo ay Diyos. Amen.
At kapag nasa iyo ang Diyos, wala na pong magiging imposible sa iyo. Kaya po may revival. Ano po? Kaya nga yung pinakamalaking revival sa Pilipinas ay gagawin ng Diyos dahil tayo ay tuloy-tuloy. Tayo lamang po ang may revival since July 2003. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang revival. At ang isa, nung mag-search ako sa internet, revival is a direct attack to society. Kapag ikaw po'y nagre-revival, winawasak mo ang gawa ng dyablo sa lipunan. Kaya nga, tuloy-tuloy po tayo at ako'y naniniwala. Basta kasama ka at ikaw ay magiging mayaman. Huwag mo lang titigilan. Naalaala ko, nung kauna-unahan ako na mabigyan ng love offering. At ako po'y katoliko noon, sarado, pero walang kandado. Dahil kung hindi naman po ako naging saradong katoliko, hindi ako magiging maalam sa Diyos. Lumalakad ako ng paluhod, nagro-rosaryo ako, kahit nag-iinom ako, nagro-rosaryo ako. My Lord of Pardon ako, hindi ko po ikinahihiya yun. Dahil sa aking pagka-relihiyoso, huwag mong ikahiya ang pagiging katoliko. Dahil ako ay naging relihiyoso, umuusong ako sa mga imahen. Inaakap ko ang imahen. Tuwing Huwebes na kay St. Jude Tadeus ako at tuwing Miyerkules nasa Baklaran ako, lumalakad ng paluhod. At lagi kong kinukod-kod yung likod ko doon sa tungkod ni St. Jude. Hindi po, yun ang, dahil po doon. March 3 noon akong dumalo rito, 2011. Kaya 2 years na kami. Kaya salamat sa pag-welcome niyo sa amin. Sa amin ni na Pastor Edward and family, kaya na Sister Raquel, kasi kami magkakasama dati sa fellowship namin na tunay nga yung tinanggap niya. Yung feeling namin na parang hindi lang kami 2 years eh. Ang feeling namin 20 years na kami rito kasi parang matagal na yung ano niya sa amin. Kaya salamat sa inyong lahat. Yung sunod din, yung pinasasalamatan ko sila, ay yung ipapatuto ko yung medical ko nung 2011 din. Talaga nagulat ako kasi okay naman yung sa blood, stool, urine. Pagdating doon sa x-ray ko, nakikita pala rin yung sa heart natin. Marami siyang maraming sinabi tungkol doon sa x-ray. Tapos ang kumbaga in short, yung slight enlargement of the heart ang sabi sa akin. Pero hindi ko dahil inangking ko yung words ni Lord na sabi niya, napagtagumpayan na lahat sa krus ng Kalbaryo, kung ano man sakit karamdaman niya, hindi na natin mararanasan. At tunay nga, nagpa-pray ako ng kay Bishop. Tapos inangking ko talaga. Tapos sumunod na taon, 2012 last year, ang ganun na naman. Sabi ko, 2 years? Sabi ko, natunay nga. Kasi yung bago yung una na yun, yung resulta, pinadala ko kay Pastor Edward, yung unang resulta nung ko, na sabi ng doktor, baka daw yung pwesto ko sa x-ray, baka hindi daw tama, baka ganon, yung hindi siya ayos. Kaya last year nga nakalagay, hindi na yung maraming complaint, kundi yung talagang slight, yung enlargement of the heart. Tapos nilagay nang nirequest nung pa-cardio daw ako. Na tunay nga, alam ko na wala akong, kasi wala naman akong nararamdaman na iba eh. Siyempre, ang gawa ng kaaway, yung parang dinadaya tayo, yung nararamdaman mo yung lahat ng mga sign, pero ang totoo, wala tayong karamdaman. Natunay nga, sinunod ko kasi kailangan sa trabaho namin kasi kailangan physically fit ka. Kaya punta ako sa UST. Ang sabi nung cardio, magpaano daw ako, ECG at saka to the echo. Di tunay nga, yung madali lang yung ECG, pero pagdating sa to the echo, ang tagal pala. Halos 1 hour, 45 minutes. Talaga habang ginagawa sa akin yun, talagang umaawit ako yung sa ko lang, praise and worship, talagang inaaliw ko yung ko. Natunay nga nung binalikan namin yung resulta, na praise God, napakabuti talaga ni Lord. Wala akong depresya, sabi nga nung doktor, wala ka namang depresya, okay na okay yung heart mo, tsaka hindi ka pala high blood. Kasi nung punta ko nun, siyempre pag i-BP ka, ang taas ng ko. Pero purihin ng Panginoon, talagang napakabuti niya. Tapos ito nga, yung lalong itong last na, kasi yearly kami merong medical examination sa trabaho. Itong last month, natunay nga purihin ng Panginoon, talagang okay na lahat. Salamat sa Panginoon.
Ganun din, yung sa aking apo, napatotoo ko na to kasi nung last year na gumraduate siya ng grade 6, first honorable mention siya. Tapos po rin sa Panginoon talaga nakapasa pa sa Manila Science. Ang prayer ko kay Lord na ma-maintain nung apo ko yung scholarship doon. Talagang napakabuti niya kasi yung pangako niya magpatuloy tayo mga lolo't lola na ano man ang dumating na pagsubok sa atin na patuloy tayo sa Panginoon. Talagang napakabuti niya yung pangako niya sabi niya hanggang ika-4 na salin lahi natin kaapo-apo nandiyan na blessing kasi yung binigay niya blessing sa anak natin higit pa sa magiging mga apo natin. Natunay nga nung first grading yung apo ko nasa number 8 siya. Tapos nung last month, third grading, talagang naiyak ako sa kabutihan ng Lord eh. Na salamat binigyan niya ng karunungan yung apo ko. Na bagaman yung mga anak ko talagang pinipray ko rin niya na ibalik yung paglilingkod niya sa kanya. Yung apo ko nung last grading na pangatlo siya, talagang napakabuti ni Lord. Talagang kumbaga sabi ko, Lord salamat sa karunungan na binigay niya sa apo ko. Tapos sa mga anak ko nga, yung sa anak kong lalaki, talagang yung blessing na ni Lord eh. Kasi talagang nakikita naman ni Lord yung paglilingkod namin ni Mr. Na talagang may kabikatan kami sa gawain, lalo na't nung una kami naging Christian, talagang halos 1 year, hindi kami nagkakalob, di namin naiintindihan tungkol sa pagbibigay. Hanggang sa may nangaral sa church namin na yung tungkol sa pagbibigay, talagang sinuko namin yung buhay namin. Mula noon talagang hanggang ngayon, hindi kami nagkulang, lumalabis pa. Talagang ang pangako ni Lord. Yun nga, yung sa anak kong lalaki. Sa anak kong lalaki, yung sa company nila, kasi dati siya sa BPI. Pinirate siya ng bagong company. Na-promote siya. Nung na-promote siya, ito lang, magto 2 years na siya. First time daw yung appraisal sa company na yun, na first time na nagkaroon ng, siya yung pinakamataas na naging appraisal. Kaya sa Diyos ang papuri. Kaya po ako'y naging maalam sa Diyos. Kaya yung mga born again ngayon na hindi naging maalam sa Diyos, walang galang sa Diyos. Hello? Tahimik. Pag Biyernes po, ka-scapular ako ng Sacred Heart. Hindi po ako napatlang. At pag lasing na ako, hindi ko nalilimutan yung Lord of Pardon. At saka yung aking nobina sa Santo Niño de Praga, aba, napakagaling namin mag-asawa. Isang tangkas po ang aming prayer book. Pero doon po ako nahumaling sa Diyos. Kapag nahumaling ka sa Diyos, iaayos ka ng Diyos. Amen? Hallelujah! Glory! Ang Diyos po, tandaan mo, ang Diyos po ang nasusunod, hindi tayo. Kaya wag mong hatulan yung mga may Diyos-Diyosan. Kahit alisin mo yung Diyos-Diyosan, naalaala ko nga nung ako'y bata pa na uma-attend ako ng Sunday school. Ang sabi nung pilosopong kababayan namin, dahil merong testimony hour, at ganito ang tema ng patutuo. Noon pong ako'y hindi pa naboborn again. Ako po'y ganito at ngayon po. Sasabihin yung nabago sa kanya. At itong pilosopo, patay na po siya. Pero marami akong natutunan sa kanya. Sa kanyang pamimilosopo. At siya ay pumunta sa harap. Sister Clarita, nung ako po ay dumalo sa Crisis the Answer, na born again ako, at nung ako'y lumpo at ngayon pilay pa rin ako. Tawanan ang mga pilosopo dahil gusto nilang sirain ang patutuo ng Panginoon. Pero laging tatandaan mo po, ang laging magwawagi ay ang katotohanan. Pwedeng lait-laitin, pero magpapatuloy po ang katotohanan. Alam nyo, hindi po pera-pera ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po. Dahil aalisin ka agad ng Diyos pag puro pera ang iisipin mo. Ako po'y naghahamon na magkaloob ang mga tao. Pero isusulit ko po lahat sa Diyos yun. At lahat po yun ay nagagamit sa gawain. Sabi rin naman ng Biblia, siyempre naman kailangan din ang pagkain ng mga manggagawa. Pero naalaala ko po nung kauna-unahang ako ay naimbitahan. At umattend muna ako ng misa dahil Catholic Charismatic po ako noon. Sa Santa Cruz, yun ang isang paborito ko pag sarado, pag walang misa ang Quiapo Church. So sa Santa Cruz,
tandang-tanda ko po noon, dumaan na ang plate. Di po ba plate sa atin sa Katoliko? Ang pera ko ay 10 pisong buo, papel pa po noon, at 3 pipisuhin, isang 25 centimos at isang Gs. Ako po may photographic memory. Dahil lahat po ay aking iniuugnay sa aking buhay. So, napakaliit po noon, 1335. Pero noon po malaki yun. Way back mga 1982, 83. Malaki po yun. At naririnig ko na ang boses ng banal na Espiritu. At alin po kaya dito ang ipagkakaloob ko? Gis o 25 o piso o 10? So pag ipinagkaloob ko po ang 10, maglalakad ako papuntang Muntinlupa. Sa Panginoon, payag ka na siguro na ito na lang 25. Sabi niya, hindi, 10. Panginoon, maglalakad po ako. 10! Hindi, Panginoon, sige, piso na. 10! Sabi ko, Panginoon, gutom ako. 10! Di inilagay ko yung 10. So, ang paborito ko ay yung Hopias doon sa My Times Theater sa katabi nila Sister Alice. Gustong-gusto ko po yung Hopia doon, modern bakery. Ano? So, hindi na ako makakabili. Wala na akong pamasahe. So, kumakalam na ang sikmura ko. Dumating na ako doon sa parlor dahil doon ako magba-Bible study. Ito po ba ang kay sis? Oo, ito. Sandali na lang itong isang aking customer. Tapos magbe-prayer meeting na tayo. Pero habang hinihintay mo ako, Brother Greg, nakahanda na ang hapunan. So pansinin po natin, hopya lang ang ay maligaya na ako. Ngayon, hapunan pala ang inihanda ng Diyos. Hello? So ulitin ko ang paglilingkod sa Diyos, hindi pera-pera. Inalok na ako ng bahay sa Antipolo. Ipagpapatayo ako ng bahay. Sa akin, may bahay na ako, brother. Inaalok ako, nasusuplayan ako ng bigas monthly kako. Meron kaming bigas galing Quezon. So, hindi ho pwede ang pera-pera. Ang una pong sa katangian ng isang lingkod ng Diyos, hindi nagmamahal sa pera. Do not love filthy lucre sa 1 Timothy 3. At iniibig ang pamilya. Yun po yung isa sa matitinding patakaran ng qualification for pastorship or for bishopry. So, pagkatapos po nun, dahil hindi nga uso ang love gift. So, natapos ako, sabi ko, handa na akong maglakad papuntang Muntinlupa. From UST, Muntinlupa, naglalakad ako. At ako'y nakahanda na. At pagkatapos po ng gawain, 9:00 pasado na, nagpaalaman na, nag-awitan na, oh, I love you with the love of the Lord. Sabi ko, handa na akong maglakad. Oh, I love you with the love of the Lord. Napakaganda po nung awiting yon. At nung ako ay palabas na, Brother Greg, kinamayan ako. Po, pera ito. First time, kinamayan ako. At hindi ko po sinilip. Baka lumipad, inilagay ko sa bulsa. At nung ako po ay nasa harapan na ng UST, naghihintay na ng sasakyan. Dahan-dahan ko pong hinugot yung pera. Sabog ang luha ko po. 50 pesos. 10 piso binalik. 50 at libre hapunan. Amen? Kaya pinatunayan muli ang Luke 6:38. Kapag ikay nagkaloob, siksik, liglig, pikpik at nagumapaw, ang ibabalik sa iyo ng tao. Sino magbabalik? Tao. Tao. Kaya nga, huwag mong paghinayang, paghinamon ko kayo. Laging tatandaan mo po,
na yan po ay may mangyayari. Kung sa akin nangyari, ay di lalo na sa inyo dahil mas magaling kayo kaysa akin. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa So, ang titulo po ng mensahe, Pure and Fresh. Pure and Fresh. Dalisay at sariwa. Dalisay at sariwa. Sa Luke 4:18, Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. And then verse 19, to preach the acceptable year of the Lord. Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming nagbibigay sa amin ng karunungan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Panginoong Jesus, na nagkaloob sa amin ng banal na Espiritu. Kaya't ang kaluwalhatian ay aming iniaalay sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa James chapter 5 verse 14, is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So the Holy Spirit is given to us for ministry. So I will pray for the anointing oil that you receive. Father, bless the anointing oil. It has been prayed, but I pray that this will be for a special ministry to heal the sick and to deliver those that are possessed by the devil and the evil spirit. In Jesus' name, let all power be upon that bottle of anointing oil. Amen. Hallelujah. So, hindi na po pangkaraniwang anointing oil yan. It is power-filled. The power of the Holy Spirit. So, anointing them with oil in the name of the Lord. Huwag mo pong kalilimutan, in the name of the Lord. Anointing him with oil in the name of the Lord. So, pure and fresh. Kailangan po, sino rito ang 3 araw bago maligo?
huwag mong itaas ang kamay. So, pag summer, pag minsan 2 ulit tayong maligo, tama po ba? So, ngayon, ano ang nararamdaman natin pag bagong paligo? Presko. Ayan. So, masarap ang pakiramdam. At ito pong pure and fresh, hindi po ito sa paliligo. Ito po ay sa kapuspusan araw-araw ng banal na Espiritu. Laging tatandaan mo po, pagkagising mo sa umaga, kailangang mapuspos ka ng Espiritu para sa buong maghapon. Laging tandaan po natin that the Holy Spirit is symbolized by oil. And oil, ginagamit po yan sa ilawan. Kaya, nakoconsume, nauubos po yung langis. Kaya para hindi ka manghina, para hindi ka mapagod, kailangan lagi kang puspos ng banal na Espiritu. Kaya yung iba po, laging tatandaan po natin na ang nakalulungkot, 5 taon na matagumpay sa pagiging Kristiyano at sa isang salita lang, nagiba na yung 5 taon ng mabuti niyang pag-uugali. So it's the Holy Spirit that will control our temperament. Kaya kailangan po natin ang fresh anointing of the Holy Spirit sa tuwing pagkakagising natin. At bakit kailangan natin ang kapuspusan ng Espiritu? Huwag ka pong babangon na hindi ka puspos ng Espiritu. Sapagkat kung hindi mo kukunin tuwing pagkagising sa umaga ang kapuspusan ng Espiritu, makakalimutan mo na manalangin ng taimtim. Sapagkat laging uunawain po natin to worship God, it is to be always in spirit and truths. Kung ang pagsambay sa Espiritu at katotohanan, ang pagkabuhay sa maghapon sa Espiritu din at katotohanan. Kaya kailangan mabuhay tayo sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat mamumunga lamang tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi ng Biblia, the fruit of the Spirit is love. So kailangan puspos tayo lagi ng Espiritu para tayo ay mamunga. At nakatutuwa sapagkat ang sabi ng Panginoon, pag tayo namumunga, magigita yung alagad niya. Kailan ang pagiging alagad? Pag tayo'y namumunga. At kailan tayo mamumunga? Kapag tayo'y puspos ng Espiritu. Wala po tayong magagawa kung wala ang Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang nag-uugnay tayo sa atin kay Jesucristo. Ang banal na Espiritu ang nagdadala sa atin sa ating closeness with Jesus Christ. Kaya kailangan po na ating laging nasahin ang banal na Espiritu sapagkat ang banal na Espiritu ang kapangyarihan ng Diyos at ang sabi mismo ng Panginoon, panibagong mga aliw. If I will not live, you shall not receive another comforter. Kaya kung atin pong unawain, yun pong comforter o yung comfort, ang ibig sabihin parakletos, na ang ibig sabihin ay lagi kang aaliwin. Kaya mapapansin mo na hindi ka kayang aliwin ng kahit na mga mahal mo sa buhay sa panahon na meron kang personal na problema. Pero ang banal na Espiritu, mabibigyan tayo ng panibagong sigla. Ang banal na Espiritu, mabibigyan tayo ng panibagong pag-asa. At ang banal na Espiritu, kasama natin 24 oras. Kaya kailangan natin na lagi tayong nasa dalisay at sariwang kapuspusan ng Espiritu tuwing pagkagising sa umaga. Kaya, 3 salita. So, awake, arise, comfort. Gumising, bumangon, at mang-aliw. Wow! Kaya nga kung atin pong uunawain, kapag puspos tayo ng banal na Espiritu, makaaaliw tayo sa taong pagod at nanghihina.
At paano natin ito magagawa? Kapag sa paggising natin sa umaga, hindi ka pa bumabangon, gising ka pa lang. Hinihiling mo na. At ito ang 3 salitang pangungusap na binibigkas ko. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. O kung makatulog man ulit ako, puspos na ako ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? So ano ang una? Awake. Ano ang pangalawa? Arise. Ano ang pangatlo? Comfort. So, kailangan po ikaw ay comforter because we are all reconciliator. We are all mediator. We are all intercessor. Kaya pansinin mo po, bago ka makipag-deal nung iyong ibinebenta, ipakilala mo muna ang Panginoon. At magugulat ka na lang, pipirma na lang siya ng kontrata na hindi mo na ipinaliwanag yung iyong ibinebenta. Unahin mo ang Diyos. At para mangyari ito, kailangang pagkagising pa lang sa umaga, puspos ka na ng Espiritu. Amen? At tayong mga magulang, mahal na mahal ni Sarah at ni Abraham si Isaac. Bagamat mahal din ni Isaac at ni Rebecca ang 2 anak niya, si Esau at si Jacob. Father's boy, si Esau. Mother's boy, si Jacob. Yan ang huwag ninyong gagawin. Kung 2 anak mo, kailangang pantay ang pagmamahal mo dun sa 2 anak mo. Pero, huwag mong bibigyan ang 5 anyos mong anak ng bisikletang malaki. Kailangan bibigay mo yan ay doon sa panganay na pwede nang magbisikleta. So, hindi magiging pantay-pantay ang iyong pagbibigay sapagkat hindi sila sabay-sabay ng gulang. Tama po ba? Subalit, yung iyong pag-ibig ay pantay-pantay. At ang sabi ng Biblia, God respect no person. Walang itinatangi ang Diyos. Bagamat iba-iba ang iyong ibinibigay, pero ang pag-ibig ay iisa. Parehong mahal mo yung 5 mong anak o 8 anak. Kaya nga ating unawaing mabuti. Ang pag-unlad ng mga bata ay nagsisimula ay sa sambahayan. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, kung wala kang karanasan, huwag kang malungkot sapagkat sa iyo magsisimula ang isang magandang pamilya. Amen po ba? So, lagi pong ating unawain na magpapatuloy ang kagandahan ng Diyos at tayo ang magpapasya at gagawa. Kaya kung titingnan po natin, bago ilantad ng Diyos at ilagay sa paglilingkod, itinago muna ng Diyos si Moses ng 40 taon sa disyerto. Siya muna ay hinubog, siya muna ay binasag upang hindi na siya magtiwala sa kanyang katalinuhan dahil napakatalino niyang lalaki. So kailangan para magamit ng Diyos ang tiwala lamang nung kanyang gagamitin ay sa kanya. Ulitin kong muli, para magamit ng Diyos ang isang kanyang pinili, kailangang magsanay siyang ang pag-asa lamang ay ang Diyos. Isip-isipin po natin na muno si Moses sa 600,000 tao at ang kanyang pamumuno ay sa ilang na walang
wala pong lansangan, wala pong hygiene, wala pong masasabi nating makikitang pagkain. Pero dahil siya ay umaasay sa Diyos, laging may pagkain ang pangkat. Amen po ba? Kaya nga po, ating unawaing mabuti. 3 milyon na hayop ang dala nila sang-ayon sa kasaysayan. Saan mo kaya ilalagay yung dumi ng 3 milyong hayop? Mag-isip-isip ka po. At 600 tao. Paano kaya ang comfort room nun? Aalingasaw sila. At ang namumuno lamang ay si Moises. Bagamat pumili siya ng elders, pero pansinin po natin ang tibay at tatag ng kanyang pamumuno ay nakuha niya doon sa 40 taon na siya ay nasa disyerto. Ang tawag ng isang mangangaral, ang tawag doon ay BSBD, Bachelor of Science in BSD, Bachelor of Science in Desert Experience. So, siya po ay nagsanay sa disyerto kung paano mananalig, kung paano aasa sa Diyos, kung paano magtitiwala sa Diyos. At siya po ay nagtagumpay. Kaya kung titingnan po natin, si Elijah itinago ng 3 taon kalahati sa yungib. At ano ang ginawa doon? Si David at ang 400 niyang champion sa itinago sa yungib. Ano po ang pagsasanay na ginagawa ng Diyos? Para alisin ang tiwala nila sa kanilang talento, kanilang lakas, para basagin ang tiwala sa sarili. At matutong umasa lamang ay sa Diyos sapagkat ang Diyos gusto niya siyang makikipaglaban sa ating labanan. Ang Diyos ay gusto'y nasa unahan natin lagi. At si Pablo itinago sa Arabian desert for 3 years. Para saan? Para basagin siya. At matutong magtiwala sa Diyos. Kaya nga po, unawain mo pong mabuti. Si John the Beloved in exile sa Patmos Island. At nung siya nahihibang na dahil sa sobrang pagkalungkot, dahil yung Patmos Island, walang tubig, walang pagkain dahil yung batuhan. Pero siya binuhay ng Diyos para sa Book of Revelation. Si John the Beloved, dahil sa alam ng pagmamahal niya kay Jesucristo, nahatulan na mamatay sa kumukulong langis. Kaya pinakulo ng pinakulo sa isang malaking talyase yung langis at nung kumukulo na, isinugba siya. Kasaysayan po ito. Pero hindi siya naluto. Walang nasira sa kanyang katawan maging buhok. Walang lapnos. Nagulat ang mga nakasaksi. At hindi na siya pwedeng hatulan ng pangalawang kamatayan. Dahil yun ang batas ng Roma. Kaya siya in-exile sa Patmos Island na ang intensyon patayin sa pamamagitan ng pagkabaliw. Pero hindi po siya nabaliw. Hindi po siya nahibang. Sapagkat dun sa kawalan niya, dun siya kinatagpo ng Panginoon. Kaya nais ko pong ipaunawa, yan pong mensahe ngayon, pure and fresh, ang kailangan po natin kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat araw. Amen? At laging tingnan mo, yung problema mo ay hindi para sirain ka. Yung problema mo ay para tumingin ka sa may mas malalaking problema kaysa iyo, sa mas may malalaking sakit at karamdaman kaysa iyo. So, what you are experiencing any day of your life is a training para makatulong ka sa maraming kaluluwa. Amen po ba? The Spirit of the Lord is now upon me. Ang halaga lang po ng ating buhay ay kapag tayo ay nagligtas ng mga makasalanan at nagpagaling ng may sakit. Amen? So, ang unang katibayan na nasa iyo ang banal na Espiritu, nag-iiba ang pag-ibig mo kay Jesucristo.
Kung titingnan po natin yung babaeng balo na walang kayamanan kundi 4 na kusing, sa sobrang tindi ng pag-ibig niya sa Diyos, ipinagkaloob niya kahit na yung 4 na kusing. At yung babaeng nagkaloob ng alabastro ng pabango na 1 taon ang halaga ng pabango, ipinagkaloob niya sa Panginoon, inubos niya yung alabastro ng pabango. Si Hezekiah, sa sobrang pag-ibig niya sa Diyos, kanyang iniutos sa kanyang nasasakupan na 4 na buwang araw-araw silang magkaloob. Glory. Kaya nga kung atin pong unawain, if you are always filled, a pure and fresh fullness of the Holy Spirit, ano po ang mangyayari? Balikan natin yung 4:18 ng Luke. Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach. So ang una, to preach the gospel. And who are the people that the gospel will be preached? The poor. Ang ibig sabihin ng the poor, yung taong walang pag-asa, walang makakatulong sa kanya, ni hindi niya matutulungan ng kanyang sarili, yung taong pag nakagisnan niya sa kanyang utak na ang Diyos pala ang kanyang kailangan. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos kay Noah, hindi siya makakapagpatuloy na mangaral for 120 years na walang isang mang convert. 120 taong nangaral siya. Kung hindi siya sinasamahan ng Espiritu ng Diyos, manghihina siya. At ang natira, nung dumating ang dilubyo, 8 lang sila. Ang asawa niya, silang mag-asawa, 3 anak at ang kanilang asawa. Yun lang ang naligtas. At sino ang makapagpapatuloy na maging maalam at tapat sa Diyos? Ang puspos ng Espiritu araw-araw. Amen po ba? At sino ang walang katapusang sasamba? Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang kita'y sasambahin. Hindi po natin magagawa yon kung hindi tayo puspos ng Espiritu. Hindi po tayo makakasamba ng tuloy-tuloy sa Diyos sapagkat matatalo tayo ng suliranin. Matatalo tayo ng pangangailangan natin sa pera. Pero kung puspos tayo ng Espiritu, awake, arise, and comfort. So, pagkagising sa umaga, hingin mo ang kapuspusan ng Espiritu. At kung saan ang unang talata na maaalaala mo, basahin mo yon. That is your scripture verse for the day. So, makagagawa ka ng sarili mong daily bread. Sa pakikinig. Amen po ba? So, ating pansinin, you are anointed to share the gospel. To heal the broken-hearted. Ano po ang broken-hearted? Wala nang pag-asa. Bigo na. Dahil naubos na yung kanyang retirement pay. And then, preach deliverance to the captives. Yung mga tao na wala ng kapag-apagasang siya gagaling pa. So, preach deliverance. Ipahayag mo na kay Jesucristo, siya ay pinalaya sa kapangyarihan ng dyablo. Kay Jesucristo, sa mga latay niya, siya ay pinagaling. Just speak the word, and it creates. Kapag sinabi mo ang salita ng Diyos, ito'y lumilikha ng pag-asa, lumilikha ng tiwala, lumilikha ng kagalakan. Just preach Jesus Christ. And Jesus Christ will turn their mourning into dancing and turn their sorrow into joy. Iyan ka. Amen? Yang kawalan mo kapag lagi kang puspos ng Espiritu, lalagpas ka. At ikaw ay mapagpapala, ikaw ay uunlad, ikaw ay mananagana. Why? Because you are anointed. You have the fresh and pure anointing of the Holy Ghost pagkagising mo pa lang sa umaga. So, iaalay mo na ang iyong katawan.
Hindi mo na aalalahanin yung nakaraang tagumpay dahil may bago kang tagumpay sa bawat araw. Ang patutuo mo'y bago, hindi bilasa. So if you receive the pure and fresh anointing of the Holy Spirit, you will have a fresh experience. Purihin ang Panginoon, and then recovering of sight to the blind. Dahil marami na pong hindi na nangangarap. Pero sa pamamagitan ng kapuspusan ng Espiritong nasa iyo, sila ay mangangarap. Bakit ka ba dalo ng dalo? Dahil nabuksan na ang inyong bulag na isipan. May pangarap ka na, kaya lagi kang dumadalo ng revival. Buhay na ang iyong pag-asa. Buhay na ang iyong katawan. Why? Dahil ikaw ay puspos na ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. So in closing, awake, arise, comfort. Pagkagising, Jesus, I love you. Father, I love you. Holy Spirit, I love you. Arise! Panginoon, sino po ang aking pagagalingin ngayon? Ang Diyos ang nagpapagaling, pero ikaw ang magsasalita. Because you will anoint the sick with oil. Amen? So, magkakaroon ng paglaya yung pinahiran mo ng langis. It's not you. It's the Holy Spirit that works through you. So, ano ang mangyayari? Magkakaroon ng kaaliwan sila at ikay maaaliw din. Kaya sa iyong pagsubok, hindi ito magmamarka sa iyong mukha. Why? Because you are overflowing with the power of the Holy Spirit. So, tatlo lang po yan, simpleng-simple. Pure and fresh anointing of the Holy Spirit. As you awake, say, Father, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Then second, arise. Saan mo po ako isusugo? Ano po ang salita mo sa akin ngayon? And then, kung ano yung narinig mo, use it to comfort. Sa iyong sariling sambahayan, baka nalulungkot ang mahal mo sa buhay, comfort them with the word. And comfort the other person when you get out of your house. Thereby, ang Diyos ay maluluwalhati sapagkat marami na buhay ang magdidingas ang kanilang ilawan. Hallelujah. So arise, awake, and comfort. Receive always the pure and fresh anointing of the Holy Spirit. Let us pray. Father, thank you. May you receive all the honor and the glory as we live according to the message. In Jesus Christ's name. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-806-784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you, and God bless you more and more.